Pastor, gusto ko sana ano natin, kaya ako gustong i-live sa atin para magkaroon ng awareness ba yung mga tao na ano ba ang, bakit ba maraming tao ang nagkakaroon ng kidney disease. Tapos, sabi nila sa balita, 7 million na ng Pilipino merong CKD, chronic kidney disease. Tapos, siyempre yun lang recorded, pero yung mga hindi, saka yung mga on the way pa, yung mga may sakit, hindi nila alam na gano'n, makakatulong siguro ito na awareness sa kanila. Oo. Ngayon, yung ikwento mo, Pastor, paano ba mo nalaman na ikaw ay may kidney problem? Oo. Una, wala kang mararamdaman na masakit. Wala symptom. Walang masakit sa katawan mo, 'di ba? 'Di ba, kapag may masakit, 'di ba? Talagang alam mo, kailangan mo magpagamot, 'di ba? Pero nung based sa aking experience, wala akong nararamdaman na kirot. Ang simptomas kaya na-emergency ako. Una, wala akong panlasa. Walang panglasa. Oo, ang lahat kahit masarap yung iyain mo sa akin, wala akong gana kasi ang panlasa ko parang bakal. Parang bakal kalawang. Oo, ganun. Siyempre, di ba? Kahit anong sa pagkain, kung yun naman ang lasa, di ba? Sa pangalawa, hinahapo ako. Hinihinga. Oo, konting hakbang lang. Hihinto ako tapos sobrang abot. Pangatlo, na ito'y matindi, Pastor. Talagang alam ko, malala na ito sa ko. Sumusuka ako ng berde. Okay? Every time kakain ako, iinom, susuka ako. At, yung pala, may malala na pala akong sakit. And then, so, nakahiga ako sa kwarto hanggang sa nagkaroon ako ng parang pinupulikat ako. Dito dito sa bahay mo. Oo, sa bahay ko. Pinupulikat na ako mula apaakyat ng paakyat. Oo, ganon. At saka yun, Pastor, walang ganang kumain, madaling mapagod. Kala ko ba ay naka-attend ka pa sa mga camp o... Yes. Bago, yun yung pauwi na ako noon. Nakauwi na ako noon. Bago nangyari yung pulikat. Oo. Bali, alam ko masama ng pakiramdam ko pero pinilit ko pa rin kasi part ako ng Officer ka sa convention. Oo. So isa sa Special isa sa member ng Social Concern Department. So, bali halos mga more than 3 days kami paikot-ikot dyan sa Luzon. Ngayon, natataka ako bakit madali ako mapagod. Tapos yung mga kasama ko, ganang-ganang kumain. So para lang magkalaman yung tiyan ko, bibili na ako ng Skyflex, parang inunguya ko ng ganun. And then, pero pa rin ang matindi doon yung sinusuka ko. Nasusuka ko ng kulay green. Tapos hindi ako makatulog. Yun pala. Isa pa sa hindi ako makatulog. Wala akong tulog talaga. Pero sa biyaya ng Diyos na nagpasan ko yun. Hindi sabihin yung natapos ko yung pagbimisyon, tapos pag uwi ko sa bahay, yun na. Saan ba kayo nag-mission? Sa Cagayan, mga Bigan, gano'n. Yes, sa sa norte. Tapos marami kayo mo? Oo, bali, kami, halos, parang 5 na kami. Ayun, kung saan kami abutan ng gabi. Mga pastor yan. Oo, mga pastor, member ng Social Concern Department. So, nangyari, pag uwi ko sa bahay, siyempre, umiga ako. Nakadrive ka na pa. Nakadrive ka pupunta ulit. Hindi commute. Commute ka? Commute lang, oo. Nag-commute ako mula Lipa to Welcome Rotondan kasi andun ang ating office. At
yun, nakauwi din naman ako. Pero, buti na lang, biyaya ng Diyos, nakarating pa ako ng bahay, ano? Ng buhay. Ng buhay, oo. So, Pastor, pagkatapos no, nung ako ay nagpahinga, yun na, biglo nagsimula na ano, tumitigas na yung katawan ko. So, naalarma na ako. Yun, umiiyak na talaga ako. Lord, ano po ito nangyayari sa akin? Yan. Tapos pag pinagmanalangin ako, sabi ko, Lord, ilagay niyo po yung kamay niyo sa aking dibdib. So, kita-kita ko yung kamay ng Diyos. May butas na yung palad eh. So, pag gano'n, bigla akong nakatayo. Okay? Hindi na nigas ang paa mo. Oo, biglang nawala yung paninigas. Tapos meron pa nga akong nakitang ano eh, parang paganyan na, parang ice cream cone na nakabaliktad. Tapos mayroong tao na sumilip, ang liwanag sa dulo. Para si Jacob na yun, no? Jacob natin. Oo, yeah, no. Sumilip, pero hindi ko recognize, hindi ko siya nare-recognize kung sino yun. Basta may sumilip lang, and then yun, after nun, yung nag-pray nga ako, Lord, magpapa-admit na ako. So, tumayo ako, inapitan ko si Ate Marie, nag-sorry nga ako, ganyan. So, kailangan mo na akong dalhin sa hospital. So, yung pastor, yung pala, ang diagnose sa akin ay CKD, stage 5. Saan kayo pumunta ng hospital? Yes, of course, siyempre. Una, ang aming gustong puntahan, mga public, di ba? Public hospital lang, di ba? Oo, pero halos lahat, ako pa nagmaneho noon. Talagang. Yan, ano yung sasakyan nyo ngayon? Oo, yes, oo. Tapos yung sa una, ang hospital hindi pa, government yan, di ba? Pumunta ako doon, pero naghintay kami, wala pa ng lugar para ako ma-admit. Isa pang hospital na government yung Grand Hat. Pagpunta ko doon, wala, katulad yung una na hospital, wala din akong ano. So, of course, alala ko. Parang naghintay lang kayo. Oo, hintay lang. And then, sinabi na, sorry, dapat sa ibang hospital. Nung kumamatay ka na, hindi ka patutulungan. Oo. Tapos punta ako sa Divine Lab, wala din. Hanggang sa yung Mary Pediatrics. Yun na, napilitan na kayo. Oo, pero alam ko, ibang mahal na hospital yan. Mahal Oo. Pero anyway, ang inisip ko naman, magamot ako, basta mabuhay ka lang. Mabuhay lang, exactly, Pastor. Yun. So, Pastor, yun yung una kong yung mga symptoms. Anong ginawa sa'yo nung pagdating mo sa Nidjati? Bali, doon muna ako sa emergency room eh. May sila doon, mga bed. At saka, yun, in-admit na ako. Kasi marahil, sa ang aking hemoglobin. Kasi ang hemoglobin, kaya ka hinihingi na ako. Yung hemoglobin mo, napakababa. Tsaka yung, yung blood sugar. Marahil isa yun sa parang dahilan kung ba't ikaw ay mahina. So yun, bali, tinignan yun. Pero, may mga ginawa sa akin eh. Tapos, kailangan na talaga akong confine. Okay? Ngayon, nalaman ng doktor, ayon doon sa aking test ng laboratory, yun, mataas ang aking CREA. Ang CREA ko, nasa 2,000. Oo. Alam mo, yung mga ganung CREA, 2,000. 2,000? Yung iba ko ay tinatali na. Nababaliw. Oo, kasi yung kasama ko, ang CREA niya lang 15 eh. 15 sa'yo. 2,000. Parang 20. Parang yung gano'n na, 20, 2,000 yung sabihin nun, no? 2,000 yung sabihin. Oo, yes, oo. Sobrang taas na. Sobrang taas na. Pero, by the grace of God, hindi ako tinali. Okay? Hindi ako yung parang malilisigaw. Bakit ba kailangan itali? Siyempre, nag-aalis siya eh, di ba? Di ba dinadialysis, di ba? Pag gumalaw siya, tatanggalin niya yung nagwawala. May mga kasama ko sa kidney unit, sumisigaw. Oo. Nababaliw ba yun? Oo, pwedeng mabali o kaya, kasi yung mother ko,
pareho kami, pag namatay sa, ano, sa CKD, hindi siya nakakakilala na. Nung dumalo kami ni Mama, ni Ate Marie, tinignan lang ako, sino ka? Ayun. Yung isa pa rin pala, Pastor, isa pa rin, ito yung matindi, nag-chill. Nag-chill. Oo, kasi nung umatin ako ng Luzon Convention, sabi ko, Mama, bakit parang may yelo yung katawan ko? Chill talaga ako. Sabi ko si Ate Kati. Sabi ko, ganun ako, ganun, no? Chill Pero wala ka talaga. lagnat, Pastor. Wala kang lagnat nun. Wala lagnat. Pero chill ka, ang tindi ng lamig. Tapos siyempre, nag-travel kami, di ba? Sabi ko, pakipatay niyo yung aircon. Kasi sobrang lamig. Tataka yung kasama ko. Hindi mo malamig. Para lang, Para matuwa ka. matuwa lang. O siya pinatay nila, pero hindi nagbabago yung pakiramdam ko. Yung ginaw niya. Ginaw pa rin, maginaw. Ayun. Meron ding time na nag-hallucinate din ako. O yung talo na tayo doon sa yung... Nasa hospital ka na nung hallucinate ka. Oo, yung Nahigaan. yung unang dialysis ko. Dialysis agad. Oo, dialysis agad. Yun lang ang sabi ng doktor, emergency dialysis ka. Siyempre, nung marinig mo yung salitang dialysis, di ba? Ano na yan, no? Parang lifetime na yun. Oo, lifetime na, magastos. At Limitado siyempre, na. ang mother ko, yung kinamatay, di ba? Ano sa'yo ay naman mo? Oo, pwede ka Yun man kaya. kasi pwede. wala kang bisyo, wala. Oo. Kung mahilig sa alak, sigarilyo. Yes. Pwede, yung kasi sabi ni Dr. Arribas, sabi niya, pwede hereditary. Pero siyempre may hypertension ako, di ba? Ayun. Pero, okay, so, ayun, ang kagad na sinabi ng doktor, emergency. Ngayon, kung ayaw, papaano kayo kung ayaw mo? May waiver, no? Pwede baka doon. Sabi nung kasama ko sa church, meron kaming member na si Ate Emily na more than 6 years na nabinadialysis. Kaya mahina, nagpa-second opinion pa, Pastor. Nagtagal, makikipag, Nakipagsapal yung, nag-herbal. Herbal. Nag-herbal muna. So, sabi niya, Pastor, huwag ka nang matulad sa akin. Kasi bagsak ko rin dialysis. So, dalawa lang naman Pastor papipilihan niya para madugtungan ng buhay mo. Dialysis, lifetime, o hindi kaya kidney transplant. Ganun ang pagpipilian. Oo. Pero pag naghintay ka, nag-herbal ka, mas mahihirapan ka. Oo, mahirap. Yun At baka magkaroon pa ng ibang komplikasyon. Mas ibig sabihin, mas malakas ang katawan mo, nag-dialysis ka na, mas mabuti. Oo, yun ang sabi ng doktor. Kaysa yung mag-dialysis ka, after herbal o iba pang ginawa mo, Oo. humina lang yung immune Oo. system mo. Kaya sabi nung nepro ko, magpa-dialysis ka na habang ikaw ay malakas pa. Ayun, habang ikaw ay malakas pa. Compare dun sa hindi nagpa-second opinion ka pa. Ayun, yun yung mga talagang may mga naging ibang problema pa. Kasi kaya, ang mga dialysis patient, kaya hindi lang naman talaga ito lang ang sakit nila. May mga sakit na nagpa-dialysis dahil may sariling sakit na lupus. May iba pang sakit. Oo, may lupus o kaya sa heart. Maliban sa hindi kaya yun yung mga talagang mahina. Meron pang ibang sakit maliban sa kidney problem. Ikaw, mabuti sa'yo, Ito lang. kidney lang. Oo, kidney lang. Hindi ako diabetic. At wala akong ibang sakit. Oo. Maliban dun sa kidney failure. Paano nangyari sa'yo sa ospital? Yes, sabi sa akin si KD, so Pastor, halos lahat ng daliri ko may dextrose. May dextrose? Oo, ang tindi, lalo yung mga pumapasok, no? Talagang ramdam mo. Oo, tapos ang unang dialysis ko, tingin ko, nagkaroon ng side effect yung inilagay sa akin na gamot. May pumasok, parang yung may bola na bumubulong sa katawan ko. Paano siya nagsisimula yung bola?
Dito sa... Oo, basta lahat buong katawan, ganun. Parang gumugulong. Oo, Wala. gumugulong. Oo, gumugulong. Tapos, nakakita ko ng mga tau-tauhan na gumagalaw. Alam mo, may tau-tauhan na, di ba yung mga sundalo Ay, maliliit? maliliit. Oo. Kita ko, pasto, nagbabari lang. Na-hallucinate ka na. Oo, yun. So, ganun din yung baka dahil nasa nilagay sa aking gamot na hindi nila natansya yung dapat na Kasi may bola ang umiikot-ikot sa iyo. Oo. May tunog pa. Grabe, no? Ganun, oo. Yun sa unang, Unang dialysis. Unang ano. Hindi masakit ba yun? Masakit o... Kasi hindi naman, kasi nung inoperahan ako dito, IJ catheter, Lagay dito. oo, may tubo yan, diretso sa puso. Dito naman talaga hindi mo na sa fistula eh. Ang tawag dito fistula. Okay? So dito muna, paalagaan mo yun ng 2 buwan. Kasi pag lumampas ka ng 2 months, baka magkaroon infection, isa rin sa dahilan kung bakit namamatay ang pasyente. So, 2 months lang, pero kailangan meron kang tinatawag na abang. Aabang ka yung fistula. Ngayon, operahin na yung ugat sa puso, tapos kailangan pumipisil ka ng bola para mahinog yung ugat. Ngayon, after 2 months, ayun, iano ka na, dito na itutusok yung karayo. Hindi katulad sa IG, ano lang kinakabit lang. Okay? Walang kasakit-sakit yun. Siyempre, pag yung karayom sa fistula, unang banat, di ba? It takes yung mga bago ko masanay ako, mga 2 months din. Bago ka nasanay. Nasanay, parang na lang, Kaya pero kayong fistula naman, pag lagi doon tinutusok, baka naman sumabog o baka magkaroon ng aneurysm. So, ang ginagawa nung paglalaman ng nurse na ang dami, puro dito na lang tusok yun, kailangan iibahin nila ngayon. Ngayon, pag iniba, bagong tawag ng bagong ugat. Okay? Bagong balat. Ayun pala, bagong balat. Hindi pala ugat, bagong balat. Ngayon, pag doon ilagay yung bagong, sinusok yung bagong balat, talagang masakit. Wala, ganun sakit na. Oo, ngayon, kailangan mo tiisin yun para madugtungan yung buhay. Para mag-survive ka. Oo, makasurvive ka doon. At isa sa kailangan ng CKD para mabuhay, napaka-importante yung moral support ng mga kamag-anak, mga kaibigan. Yes, oo. Kasi ang kalaban namin, pastor, yung anxiety, yung depression. Oo. So, Sabi mo maraming namamatay doon sa iyo. Mga katabi mo na nagdadialysis. oo, sa kaisip, lalo na pag malapit na matapos ang PhilHealth. Oo, kasi noon, during that time, 90 session lang. After ng 90 session, talaga magka-cast out eh. Ayun. Magkakas ka na. Oo. Ang matindi rito, Pastor, inabutan ako ng pandemic. Yung COVID. Ngayon, talagang higpit nila. Ang mga parang naka-astuno, PPE na talagang balot lahat. Oo. Ngayon doon sa KB unit, kapag ang isa doon ay naging positive, dami kayo lahat. Lahat kayo. Oo, kailangan Swab. isaswab. Oh yes, Pastor, isaswab ka. Ayun. Kaya dami kayo. Oo, konting ubo lang. Pag pumasok ka, kasi bago pumasok sa KB unit, check upin yung yung oxygen, i-BBP ka. Ayan, para sasabihin, may ka ba, ubo, masakit ba ulo mo, may masakit ang tiyan mo. Once na meron kang sinabi na masakit ang ulo ko, ka na, hindi ka na ipapasok sa loob ng KB unit. I-isolate ka na kagad. I-consider nila na ikaw ay May COVID. may COVID. Gano'n, Oo. Kami ni Mama, pag siyempre baguhan pa lang kami, kami, nasa 4th batch kami. Pag sinabi, may first, second, third, fourth, yung 4th batch, ang salang ko, mga simula gabi natin, mga alas 6. Alas 6 ng hapon. Oo, alas 6 ng gabi. Umaga na yun. Hindi, 6 Hapon. 6 ng hapon. 6 ng hapon, bali, Hanggang... kasi ang dialysis, 4 na oras yun eh.
tiga-apat na oras. Oo, 6, 7, 8, 9, ganun. Minsan, siyempre, depende yun. Pag una kang nakasala, hindi una kang matatapos. Madalas, ang dami na dun. Minsan, nasa number 12 ako. Unahan. Oo, unahan. So, yun, Pastor. So, okay muna, atin mo nang stop ang ating video. Mag-break Oo, muna. break muna tayo. Coffee break. Iinom. Okay ba? Okay lang, no?